Alright mga kaumis, good morning sa inyo lahat, and mabilisan lang tayo. And ito, binaklas ko yung acting disc brake conversion kay Zeracul kasi lalagyan natin ng grasa yung mga tornilyohan niya dito, lalo na to. Ito yung walang grasa kasi. Ayan o, tuyot na tuyot talaga siya. Ayan, wala siyang grasa dyan. Sinalpa ko siya ng walang grasa kaya maaaring magkaproblema ng problema pagka di ko nilagyan ng grasa. Ngayon, lalagyan natin siya ng grasa, tapos turo ko na rin sa inyo kung paano ko kinakabit tong disc brake conversion natin sa Easy Ride 150 Fi natin. And first of all, hindi ko na kukunin itong mags na to kasi medyo makomplikado pa pagka inalis ko. And ito kasi yung nagpapahold back dyan yung shocks natin dito sa itaas. Ayan, kailangan pa kasi natin baklasin ito para maalis natin yung mags na to. Pero ngayon sa video na to hindi ko gagawin yun. Bali, ito na lang ipapakita ko sa inyo. Itong ating axle na to is hindi po yan stock mga homeboys, ay meron po dyan ginawang conversion. And ang ginawa po conversion dyan is kinuha po yung rear axle natin na stock, tapos nire-axle po siya, nire-spline po siya ng machine shop. And tapos nun meron po tayong tatlong different spacers dito. Ayan, isang medyo malaki, tapos isang manipis, just isang medyo moderate. Yan, naka-sandwich po yung manifest dito. Kaya pagka sinalpak po natin yan, saktong sakto po siya dyan. Yan, ito yung gamit nating grasa dyan. Baka magkaroon tayo ng problema pagka pinabayaan pa natin. And introduce ko dito sa ating swing arm. Ito po yung stock swing arm natin. Yan, stock swing arm. Pasensya nyo na po, medyo madumi. Meron siyang parang plate dito. Ito yung bracket para sa caliper natin. Yan, naka-bolt-on siya dyan. Yan. Meron siyang tornilyo dito at saka dito. Yan. Tapos meron din pala dito sa ibaba. Yan. Isasalpak lang siya natin siya dito. Pero syempre may pinagbago sa sukat ito. Kasi ito po yung ating mga tornilyo dyan dito. Bali yung pinakamaliit dito po sa ibaba yan. Tapos yung mahaba dito po sa itaas. Tapos meron po siyang spacer dito mga homeboys. Isa po dito, ay isa dito, saka isa dito. Yan po, yun po yung spacer nya. I-align natin siya dyan. Ito mga homeboys, ganito ko siya sasalpak. Pero syempre huwag muna natin kalimutan itong tatlong spacer natin dyan. Ayan, yan na, nakabit na natin yung ating mga kaumis, mga tornilyo, all tightened na siya. Ayan, sunod natin yung caliper. Ayan, ito yung caliper natin. May mga tornilyo tayo dito, pero may mga spacers din to. Ayan, tulad nito, sa taas ito. Tapos sa pagitan nitong caliper tsaka nitong bracket dito. Ayan, meron pa siyang spacer dito. Ayan, salpak na natin muna. Spacer para dito sa hub. Yeah, let's go. Next naman, ito yung ating stock pipe. Kaya kung makikita nyo, sa stock pipe natin kasi naka-stock mags pa tayo. Meron siya ditong
tube pa rito. Meron, mahaba pa tong tube na yan. Ang ginawa ko, pinabasa ko na siya. Pinabasa ko dito. Same din dito sa ibaba. Ayan. Pinabasa ko siya dito. Kaya mangyayari, kasi nag-extend tong ano natin eh. Itong swing ano natin, di ba? Dahil dito sa mga spacer na yan. Nag-extend siya forward. Kaya nangyari, tatama itong ano natin. Itong excess na bakal dito. Kaya ginawa ko, pinat na lang. Cut siya sa tatlo. Dito sa taas, tsaka dalawa sa baba. Then yun na. Salpak na sa plug and play na ulit yung stock pipe natin. Alright mga kombis, yun lang na. Kung sa mga naghahanap ng tutorial or ano, or step by step or explanation kung paano natin itong may kakabit yung ating disc brake conversion na yan. Yan. Para sa Easy Ride 150 Fi. Unang-una yung gagawin, dalawa lang pala ang kailangan nyo gawin is yung wrist line ng inyong stock axle, rear axle, tapos yung bracket lang. Yun lang. After nun, pag nagawa nyo na ng paraan nyo, madali na lang lahat.